May mga sandali talaga na sasabihin ng babae na, sige gawin mo na. Tapos kapag ginawa mo, boom! May kumidlat. Bakit nga ba ganon? Heto ang 10 nakakatawang psychological facts kung bakit sinasabi nilang gawin mo pero nagagalit din kapag ginawa mo. 1. Dahil minsan ang gawin mo ay hindi utos, kundi test of loyalty disguised as freedom of choice. Scientifically speaking, may tinatawag na implied communication, yung hindi sinasabi pero inaasahang alam mo. Sa mga babae, minsan ang sige gawin mo ay hindi literal na permission, kundi psychological test na, will he do it even if he knows I'm not totally okay with it? Parang experiment sa laboratorio, pero ang subject, ikaw. Kaya pag ginawa mo, natural naman reaction sila. Kung baga sa science class, may explosion pag mali ang mixture. Bakit sila nagagalit? Kasi sa utak nila, kung talagang kilala niya ako, hindi niya to gagawin. In fairness, may logic sila. Kung mahal mo, dapat marunong kang magbasa ng signs, kahit walang sign. 2. Dahil lang ang babae may advanced multi-layer meaning engine, parang Google Translate pero may emotion. Ang lalaki, literal processor. Ang babae, multilingual emotional AI. Kapag sinabi nilang, sige gawin mo, meron niyang literal meaning, emotional meaning, situational meaning, historical meaning, future meaning, alternate universe meaning, at minsang may meaning na hindi nila alam na andoon. Psychological fact, mas mataas ang emotional intuition ng babae kaya may tendency silang magbigay ng instructions na may kasamang subtext. Kaya pag ginawa mo ng literal, parang naputol ang internet sa utak nila. Bakit niya hindi nakuha yun? Malinaw naman dapat yun eh. Pero sa totoo lang, hindi malinaw. Sa kanila lang malinaw. 3. Dahil sa paradox of choice, pag binigyan mo ng freedom, minsan mas lalo silang naiirita. Kapag sinabi nilang, ikaw bahala o gawin mo na kung gusto mo, parang binibigyan ka nila ng freedom. Pero psychologically, minsan ayaw naman talaga nilang i-exercise mo yung freedom na yon. Ang tawag dito sa psychology ay paradox of choice. Kapag mas maraming option, mas mataas ang chance ng dissatisfaction. Kaya pag pumili ka ng choice na hindi nila secretly gusto, bam! Irritation activated. Example, sa pagkain. Gusto mo bang kumain sa Jollibee? Kahit saan. Sa Mang Inasal? Hindi, wag doon. KFC? Hindi rin. Fast food o restaurant? Kahit ano nga eh. Pero lahat ng kahit ano, may kasamang pero wag yan. Kapag nagdesisyon ka, iisipin nila, bakit yun ang pinili mo? Hindi sila galit dahil mali ka. Galit sila dahil hindi mo nakuha ang hidden correct answer. 4. Dahil may instinct silang maramdaman na hindi mo ako inintindi kahit inintindi mo namang talaga. Psychologists call it empathic expectation, yung inaasahang mauunawaan mo ang nararamdaman nila kahit hindi sinasabi. Kapag sinabi nilang gawin mo ang isang bagay, minsan ang gusto nila ay ipakita mo na naiisip mo yung feelings ko while doing it. Example, sinabi niyang, lumabas ka na kung gusto mo. Pero ang ideal scenario sa utak niya, hindi, mas importante ka kaysa lumabas. Kapag ginawa mo nga talaga, iisipin nila, so mas gusto niyang lumabas kaysa sa akin. Ayun, galit. Not because you did the thing, but because you didn't prioritize the emotional layer of the instruction. 5. Dahil ang utak ng babae ay wired sa context, hindi lang sa action. Ito ang isa sa pinakamasikat na psychological differences. Men are action-driven, women are context-driven. Kung tungkol sa isang bagay, ang lalaki, ginawa ko naman ang babae, pero paano mo ginawa? Kailan mo ginawa? Bakit mo ginawa? Anong emotion mo nung ginagawa? So kahit tama ang action mo, kung mali ang timing, tone o facial expression mo, mali pa rin. Example, sinabi niyang, sige lumabas ka na with your friends. Pero nasa bad mood siya, or pagod, or may hormonal imbalance, or may nangyari sa kanya kanina, or may nagka-problema sa work, or may nakita siyang TikTok na nag-trigger sa kanya. Kaya pag lumabas ka, kahit literal na sinabi niyang go, ang context sa utak niya ay, hindi ba nakita mo na hindi ko to good day? Thus, galit activated. 6. Dahil minsan gusto lang nilang maramdaman na inuuna mo sila, even if they say you don't have to.
Ito ang pinakamasakit pero pinakatotoong psychological fact. Kapag sinabi ng babae na okay lang kahit hindi mo siya unahin, deep inside gusto talaga niya na unahin mo siya. Hindi dahil manipulative sila, kundi dahil ang emotional security nila is closely tied to feeling prioritized. Kaya pag ginawa mo yung sinabi niyang sige, na ang totoo ay ayoko pero hindi ko masabi, naramdaman niyang hindi siya priority kahit ang iniisip mo lang ay sinusunod mo siya. In short, they value actions based on intention, not just compliance. Kapag ang akala mong obedience ay perceived ng utak nila na emotional neglect, ayun, may bagyong paparating. 7. Dahil may conflict avoidance mode. Sinasabi nilang okay lang para hindi na humaba ang usapan. Ito scientific, may mga tao, lalo na babae, na kapag ayaw ng conflict, sasabihin nilang okay lang, even if hindi naman okay. Ang problema, kapag ginawa mo yung okay lang, nagkakaroon ng delayed emotional reaction. Parang emotional time bomb to. Hindi sila magre-react agad, pero ire-restore ng utak nila ang displeasure later. At mapupunta pa rin sa'yo. Example, sige bumili ka na ng bagong gadget kung gusto mo, pero deep inside, hindi pa nga ako nakakabili ng gusto ko. Pag may dumating na package, ayan na! Hindi sila nagagalit kasi bumili ka. Nagagalit sila because they feel they sacrificed something without acknowledgement. 8. Dahil may expectation mismatch. Iniisip nilang alam nila ang ibig nilang sabihin kahit hindi nila sinabi. Psychologically, mas mataas ang relational sensitivity ng babae. Meaning, sanay silang magbasa ng mood, tone, micro-expressions, vibe. So ini-expect nilang, ikaw rin, kahit hindi naman totoo. Kaya pag sinabi nilang, gawin mo kung gusto mo, ang totoong meaning ay, basahin mo yung emotion ko at gawin mo yung correct choice. Kapag hindi mo nagawa, galit, kahit parang unfair. It's genuinely how their emotional wiring works. Sa utak nila, kung mahal niya ako, dapat alam niya. Sa utak mo, sana sinabi mo. Classic miscommunication. 9. Dahil minsan gusto lang nilang ng reassurance na hindi mo sila iiwan para sa ibang bagay, tao o activity. Minsan ang gawin mo ay hindi go signal, kundi pa simple na hinahanap ng reassurance. Sa psychology, may tinatawag na attachment cue. Ito yung subtle actions na ginagamit para i-check yung secure pa ang connection nyo. Kaya pag ginawa mo ng literal, okay babe, aalis ako. Ang nararamdaman nila ay hindi he followed instructions, kundi hindi ba siya magdadalawang isip? Hindi ba niya ako i-consider? Nagkakaroon tuloy ng emotional gap, hindi dahil mali kang boyfriend or partner, kundi dahil ang gusto niya talaga ay reassurance, hindi permission. 10. Dahil ang babae ay logical sa sarili nilang version of logic. Ang sikat na stereotype, women are illogical. Mali yan. They're logical, but the logic is emotional logic. Example ng mechanical logic, male. Sinabi niyang gawin ko, kaya ginawa ko. Example ng emotional logic, female. Sinabi kong gawin niya para makita ko kung pipiliin niya pa rin akong unahin kahit sinabi kong pwede niya tong gawin. Pareho namang may sense, magkaiba lang yung lens. Kaya sa mga babae, kapag ginawa mo yung sinabi nila at nagalit sila, hindi contradiction yun. Logical yan sa context ng emotional connections. Kaya minsan parang, sige gawin mo, ginawa mo. Hala, bakit mo ginawa? Sa kanila, may dahilan. Nasaktan sila emotionally kahit tama ka logically. Parang math na may kasamang physics, chemistry at meteorology. May formula pero may weather forecast. Bonus psychological reality. Hindi sila nagagalit dahil ginawa mo ang sinabi nila. Nagagalit sila dahil hindi mo naintindihan ang gusto nilang sabihin. Ang tunay na issue ay understanding, hindi obedience. Kung ang lalaki ay literal na machine, ang babae ay emotional algorithm. Pareho kayong may sariling system, pero hindi pareho ng language. Paano ito handle para hindi ka na mabiktima ng gawin mo daw pero bawal pala gawin? Para hindi ka na ma-stress, heto ang cheat codes. 1. Tanungin mo ng maayos, babe, permission ba to or test? Minsan tatawa sila, pero sasagot sila. 2. Check the emotional weather. Kung mukhang hindi okay ang mood, i-interpret mo ang sige as wag mo na. 3. Ask follow-up questions. Sigurado ka, okay ka ba if gawin ko?
May mas gusto ka bang nagawin natin? Hindi ka nagiging henchman, nagiging considerate ka. 4. Read body language. Ito ang tunay na instruction manual. Conclusion, hindi sila nagagalit dahil gusto nilang magalit. Nagagalit sila dahil may meaning sa likod ng words nila na hindi mo nakuha. Women communicate with layers. Hindi para pahirapan ka, kundi dahil ganun lang talaga sila mag-express. Multidimensional. Pero kapag natutunan mo ang pattern, promise, gagaan ang buhay mo. Mas maintindihan mo sila at mas mababawasan ang gawin mo. Bakit mo ginawa? Moments! At sa dulo, tandaan, hindi mo kailangan maging mind reader. Kailangan mo lang maging present, attentive at willing makinig. Kahit minsan dual layer ang instructions. Mag-shower the mana thing! So guys, antayin nyo na lang ang part 2, part 2!